Nagdulot ng pagbaha at landslide ang ilang araw ng pag-ulan sa La Union. Kaya daan-daang pamilya na ang inilikas sa ilang bayan. Live mula sa La Union, nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mon, kumusta na ang sitwasyon dyan at maulan pa rin ba? Oo, Cheryl. Hanggang sa mga oras na ito, nakakaranas pa rin ng mahina hanggang katamtaman na ulan dito sa malaking bahagi ng La Union. Pero actually, patila-tila na yung buhos ng ulan dito malayo sa sitwasyon mula kagabi hanggang kaninang bandang hapon kung saan talagang tuloy-tuloy at walang tigil ang buhos ng ulan na nagresulta ng mabilis ding pagbaha at pag-apo pa nga ng ilog. Malakas na ulang dala ng bagyong Maymay ang gumising sa mga residente ng La Union. Sinasabayan pa ito ng pabugso-bugsong malakas na hangin. Sa bayan ng San Juan, magkakasunod ang malalaking alon na humahampas sa dalampasigan. Kahit ang mga ilog, mabilis din ang pagtaas at pagragasa ng tubig. Tulad na lamang sa Baroro River na umapaw sa Santa Rosa Overflow Bridge. Kaya ang tulay, hindi na halos makita. Ang aming assessment nanggaling pa po doon sa mountainous area, yung tubig, together with the downpour nung pagdaan ni Maymay, kaya sudden rise po tayo ngayon. Ang problema, aabot sa 5 barangay ang halos ma-isolate na. Ito pa naman ang pangunahing dinaraanan ng mga residente. Ang mga rescuer, hindi rin basta-basta nakikipagsapalaran sa pagtawid kapag ganito ang estado ng tulay. Nang sandaling bumaba ang level ng tubig, mano-manong inalis ng mga residente ang mga sanga ng puno at iba pang mga halaman na naipit sa tulay. Isa sa mas nagpapahirap ng pagbaba ng tubig dito sa Overflow Bridge ay yung sangkaterbang mga debris galing sa bundok. Idagdag pa yung lupa na nagiging putik na dito sa mismong kalsada. Sa San Fernando City, muling binaha ng hanggang gutter deep ang bahagi ng Quezon Avenue. Kaya mga tauhan ng DPWH nakabantay na para masigurong wala nang nakabara sa mga kanal. Daan-daang pamilya pa rin ang nananatili sa evacuation center sa lungsod. Gaya sa covered court ng Barangay Poro kung saan nagsisiksikan ang mahigit 100 pamilya mula sa 2 barangay. Sa bawat tent, aabot sa hanggang 8 pamilya ang pansamantalang pinagkakasya. Sa kabuuan, nasa mahigit 5,000 pamilya na ang lumikas sa buong probinsya ng La Union, katumbas ng halos 16,000 individual. Mula pa ito nung Lunes nang manalasa ang habagat. Sa bayan ng Kaba, nakapagtala rin ng pagbaha at pagguho ng lupa. Nabuwal naman ang ilang puno sa bayan ng Agoo. Habang sa Baknotan, umapaw ang ilang creek at nagdulot din ng baha. Dahil sa sunod-sunod na mga araw na pag-ulan sa probinsya, pinangangambahan ng Office of Civil Defense ang posibilidad na makapagtala sila ng iba pang uri ng panganib. Yung kabundukan na yan yung mga nagsaserve na watershed, di ba? Pag nasaturate niya, this time talagang, I believe, saturated na yan. It's just a matter of, wag naman sana, na magkakaroon tayo ng problema sa landslide, magkakaroon tayo ng flash floods, yung mga ganyan. So yan din yung isang binabantayan natin. Dagdagan mo pa yung ulan na nangyayari ngayon dito sa Cheryl, kumpara kahapon na yung mga bangka ng mga mangingisda ay nakapwesto dito sa may mismong kalsada. Ngayon, ibinaba na nila ulit dito sa may Pampang. Talagang excited na sila na makapangisda muli, no? Ngayong at least makalabas na yung bagyong Maymay. Ang problema dahil nga may mga hanging habagat pa na pinangangambahan, baka mapornada na naman ang kanilang paglaot. Mahigit 1 linggo pa naman na silang hindi nakakapangisda, kaya namamroblema sila sa kanilang kakainin, no, in the coming days dahil nga hindi sila makapangisda, no, technically. At kung mapapansin din niyo, yung mga alon dito sa may coastal areas, mas naging banayad na siya kumpara kahapon na talaga naglalakihan at halos sunod-sunod na marataas na alon ang humahampas dito sa may dalampasigan. Pero bantay sarado pa rin ng mga otoridad at pinagbabawal pa rin muna ang paglangoy at iba pa mga water activities hanggang sa mga oras na ito. Cheryl. Mon, kung halos 1 linggo na sabi mo na hindi nakakalaot ang ating mga mangingisda, anong ayuda o tulong ang naibibigay naman ng lokal na pamahalaan?
So far, Cheryl, may mga ibinibigay na mga food packs at relief goods sa mga apektadong residente, lalo na yung mga nandito sa coastal areas dahil kasama sila sa mga talagang nagsilikas. Technically, no, yung kanilang mga pamilya dahil nga sa banta ng storm surge, awa ng Diyos, wala naman nangyaring ganung klaseng daluyong dito sa lugar. Pero syempre, yung supply talagang aabutin lamang ng ilang araw dahil marami-rami din yung mga residenteng nandito nga sa mga evacuation center at yung mga hindi nga makapalaot kaya talagang nananawagan sila ng tulong. Ang sabi ng provincial government, mula nung Hunyo nitong taon, nakapag-preposition na sila ng mga relief goods sa kanilang mga LGU. Pero again, hanggang ilang araw lang ito aabot at kahit nga ang OCD Region 1 nagsabi na mayroong milyong pisong inilaan para nga sa mga relief goods pero aabutin lang din daw yan ng 1 week kung kinaasahan. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.